Ito na yung putik na nakuha natin dahil naka rear mudguard na tayo. So mapansin nyo, hindi na siya ganun kadumi. Medyo may putik pa rin sa may tambutso, sa airbox, pero mas less na compare sa walang rear mudguard. So follow up lang dun sa last na video ko sa mga accessories ng ADB. May mga nagtatanong kasi dun sa IG saka sa TikTok tungkol dun sa rear na tire hugger na ginagamit ko. So meron tayo ditong SEC na tire hugger na extended, and alam naman natin mas mahaba yan dun sa stock. Ito yung stock nya, no? So maikli lang, at ito yung putik na makukuha mo kapag naka-extended na tire hugger ka. So medyo marami pa din, ano, yan, no? So yung sa underneath madumi pa din, sa shock, sa tambutso, sa airbox, pero dun sa loob wala na masyado. Makikita nyo yung mud flap ko, pinalitan ko, pero kasukat lang din yan ng stock. Mapansin nyo, wala na dun sa may bandang makina. Ayan, wala na, hindi na ganun kaputik dun. Yan ay dahil sa extended na tire hugger. So kung naka-stock ka pa rin na tire hugger, yan, kung ito pa rin yung gamit mo, malamang yung putik ay abot hanggang dun sa looban. Yun yung dahilan kaya tayo nagpapalit ng extended na tire hugger. So yung iba ang ginagamit is yung mga full tire hugger na hanggang dito yata yun. So medyo mahaba, taklob na yung buong gulong mo, and then nagtatanggal sila ng tapalodo. So tinatanggal nila to, and then nagpapalit sila ng tail tidy. Yung tatanggalin mo lahat ito, then ikakabit mo yung signal light saka yung plaka dun sa kabitan. So yun yung tail tidy, hanggang dito lang yung maliit lang. Ngayon kasi ayoko nang mag-ganon, kasi nangyari sa Honda Wave 100 ko doon, yung una ko pang motor, nag-tail tidy ako, nawalan ako ng plaka. So nadala na ako. Meron akong sinabi na meron akong kinakabit dito na rear mudguard, at ito yon. Napanood yung mga previous vlogs ko yung sa papuntang Kabyang Tunnel, yan, nakakabit to. Ngayon, mainit nung panahon na yon, so hindi ko masyado siya kinakabit. Kinakabit ko lang to talaga kapag umuulan, maputik, kasi ayoko na nakakabit to, kasi ang setup ko nga is medyo sporty look. So yan, depende sa inyo, okay lang din na maikabit. Dati kasi naka half crash guard ako, so para sa akin okay lang na may rear mudguard. Pero ngayon sobrang halos araw-araw umuulan, no, maputik. So pag ginagamit natin kada uwi tayo, ganyan lagi yung nangyayari. So yan, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng naka rear mudguard. So itong rear mudguard na to, nabili ko lang din ito sa Shopee, and ang maganda kasi dito is matibay yung bracket nya. Ayan, CNC yung bracket din yan, and alam ko marami nalilito dito, maraming nagtatanong doon sa grupo kung paano daw to ikabit. Dali lang naman siya ikabit. Ayan, tingnan nyo na lang kung anong ginawa kong setup dito. Pinalitan ko lang siya ng mga hang bolts. Ito 8mm to, itong dalawa, and then ito naman 5x15. So ang isang cons dito, ayan, kita nyo yan, may crack. So nagka-crack siya. Meron din ako nakita isang nakaganito. Same na same kami ng rear mudguard, and same na same din kami ng pwesto nung pinag-crackan. Ang reason is medyo manipis talaga tong pinakatapalodo niya sa likod, and due to vibration, ayan, magkaka-crack talaga yan. So ang ginawa ko, nilagyan ko na lang siya ng mighty band para medyo tumagal kahit paano. And yun, hindi ko nagagamit. So ang kagandahan kasi nito, pag naka rear mudguard ka, mas malilesing yung putik. And balik tayo sa installation. So dito may kasama na siyang bracket, no? Matibay yung bracket niya, makapal yung bakal. And ito, pinalitan ko rin to ng stainless na allen, and 6mm to. Ayan, palit na rin ng stainless na nut. May kasama tong dalawang mahabang tornilyo. Papakita ko sa inyo kung paano ikabit. So ito, tatanggalin mo tong dalawang tornilyo dito, ito, tsaka ito. Wag ito, kasi ito ay yung drain plug ng gear. Ganyan magiging itsura niyan. Meron pa yung ibang design, carbon design lang yung pinili ko, kasi alam ko naka-carbon yung big garnish ko dati. So binagaya ko lang yung big garnish ko, pero may pure black niyan, alam ko. Then ito, may iba't ibang kulay itong pinaka bracket niya, so I go with black. Meron din itong white gold, red, tsaka gold. Then pinalitan ko lang ng gold tong 5x15 para may terno pa rin dun sa kanyang shock. So yan yung magiging itsura niya. Pakita ko sa inyo kung paano ko kinakabit. So tanggalin muna natin itong dalawang tornilyo, then gagamit tayo dito ng 12.
Hindi kaya nung aking ratchet. Malit lang yung ratchet. Gamitan natin ng impact tool. Diba? Easy lang kay kilat. So ito yung tornilyo dito sa gear. Isa sa baba, isa sa taas. Pero ang ipapalit natin dito, pareho lang. Pantay lang sila. Ngayon, yung spacer lang magkakaiba. So, di ba may 4 na malaking washer at 2 maliit. So kailangan mo siyang eksakto dito sa kabitan. Kasi ito palubog. So gagamit ka dito ng isang malaki at isang maliit. Dito naman 2 malaki. Ngayon, may sosobra. Yung sobra dyan, gagamitin mo siyang pinaka washer. So ganito, para mas maintindihan nyo. Dito sa taas na butas, gamit muna tayo ng maliit na washer. Yan, yung lang. Yan. Tapos lagay mo siya dito, then lagay ka ulit ng maliit. Yan. Tapos isang malaki. Oops. Isang maliit, isang malaki. So yan yung sa taas. And then sa baba naman, maglalagay ka ng isang malaking washer sa baba. And then doon mo kakabit yung 2 malaki. Ayan. So ito yung naging setup ko dito para sumakto yung mga screw doon sa butas. Lagayin natin. Pagsabayin nyo na yung pasok para hindi kayo mahirapan. Then hand tight nyo muna. Ayan. Ganito yung setup niyan, and nasa gitna na siya. Ayan, gitnang-gitna yan. Kasi yung iba nakita ko nagkakabit medyo tagilid. So okay din naman, pero mas maganda tingnan nasa gitna ng gulong yung pinaka tapalodo niya. Ayan, so ito yung setup niya. Hindi ko masyado tinaas, may gap pa rin dito sa pagitan ng extended na tire hugger. And ito, ganyan yung setup niya sa bracket. Ayan, makipansin nyo. Ayan, balikan nyo na lang yung video kung paano ko kinabit kung na-miss nyo. Yan yung setup. Isang maliit ulit, saka mahaba. Then dito, spacer na malaki, and then 2 mahaba sa loob. So hindi yan lalampas dito sa likod. Yan, hindi yan lalampas dyan. So wala naman yung tatamaan sa loob kasi sukat lang yan. Tama lang yung haba. Hanggang dito kasi dapat yan eh. So tama lang yung haba niyan. Ito okay lang din yan. Mahigpit na. Higpitan na lang natin ng kaunti pa. Hindi ko alam kung anong torque niyan, pero hindi ko nagagamitan ng torque wrench. Higpitan ko lang muna natin. Para mapakita ko lang sa inyo kung anong pagkakaiba kapag ito yung pag nakakabit yung rear mudguard. So lilinisan muna natin to. Tatanggalin muna natin yung putik. And then tama-tama, medyo maputik ngayon sa daan. Tingnan natin kung anong magiging difference kapag may rear mudguard. Let's go, linis muna. So ayan, natanggalan natin yung putik, yung mga dumi. Ready na ulit tayo maulanan. Ayan. Ulan na naman. Ito na yung putik na nakuha natin dahil naka rear mudguard na tayo. So mapansin nyo, hindi na siya ganun kadumi. Itong extended na tire hugger, hindi na siya ganun kadumi. Medyo may putik pa rin sa may tambutso, sa airbox, pero mas less na compare sa walang rear mudguard. So yan yung advantage kapag naka rear mudguard. Pero tingnan nyo kung paano kadumi itong rear mudguard. Ayan yung sa likod niya, sobrang dumi. Pero malinis na siya compared dun sa walang rear mudguard.